Malaparaisong isla, nakakamangang waterfalls at ang napakalinaw na tubig na nagbubula sa loob ng kuweba. Ito ang mga atraksyong makikita sa dulong bahagi ng Leyte. Hey, what's up guys? Ako po si Joseph Pasalo at nandito po tayo ngayon sa bayan ng Matalong, dito sa probinsya ng Leyte. Samahan niyo po kong alamin at bisitahin ang ilan sa mga pinagmamalaking atraksyon mayroon sa bayan ng Matalong. Mula sa bayan ng Matalong, una namin pinuntahan ang Karakagan Falls, mas kilala sa tawag na Mahayahay Falls. So guys, mula sa proper ng Matalong, mag-travel kami ng mahigit sa 10 minutes punta dito sa Barangay Ilibado, Sitio Mahayahay. So mula naman dito, maglalakad pa tayo ng ilang minutes papapunta sa mismong falls. So guys, dito pa lang makikita mo na yung kung gaano kalinaw yung tubig na nagmumula sa falls. Matapos ang mahigit sa 10 minutong lakaran, ay makikita mo na ang Mahayahay Falls. Ang falls na ito ay mayroong dalawang baitang at sa gitna nito ay makikita ang isang mini pool na nilikha dahil sa lakas ng pressure ng tubig na bumabagsak mula sa taas. Paalala lang na dudulas sa mga batong dadaanan papunta sa taas ng falls, kaya doble ingat sa mga nagbabalak umakyat. At mula naman sa Mahayahay Falls, ay pinuntahan namin ang isang kuwebang nag-uumapaw sa malamig at refreshing na tubig. Welcome to Ilonggo! Ang Itoog Cave ay makikita sa barangay Itoog. Ilang kilometro lang ang layo mula sa sentro ng bayan. Sakay ng habal-habal, ang biyahe mula sa bayan ay aabutin ng mahigit sa 30 minutes. At nagkakalaga ng 40 pesos kada tao ang one-way na pamasahe. So guys, ito po yung cave at mayroon po siyang lagoon na kung saan pwede po kayong maligo. Yung nga lang kailangan doble ingat kasi yung ibang part malalim tsaka madulas din. Bukod sa cave, nilagyan na din ito ng man-made pool para mas safe at mas marami nang makapag-enjoy sa malamig na tubig nang gagaling sa kuweba. At mula naman sa Itoog Cave, punta naman natin ang main attraction ng bayan ng Matalong. So guys, ngayon naman pupuntahan natin ang Canigao Island. Ilang minutes lang mula dito sa port. So ang pamasahe papuntang Canigao Island is 80 pesos per person. Balikan na yun. Touchdown! Dito mapapawaw ka sa pinong buhangin, sinamahan pa ng malakristal na tubig. So guys, kasama naman po natin ngayon si Kuya Oliver at ipapakita niya po sa atin ang iba't ibang klase ng cottages na pwedeng rentahan dito sa Canigao Island. Ang pangalan ng kubo namin ay pangalan ng isla, yung indangan. So magkano yung rent niyan? 500 pag Dios sa overnight, 700. Ito po yung cottage namin na isim sa kubo, tapos parehas lang yung price nito, 500 din. Tapos Parehas lang sa kubo. Ito rin yung pangatlo namin cottage na sinidos pang overnight. May to sa itaas.
At may ano din kami, kasi na duplex ni close. Mas bukid to mag-overnight. So magkano yung rate niyan? Parehas lang sa ano, kubo at saka cottage sa harap. Ilang cottage meron kayo nito? 4 lang, Apat lang. 2 duplex tapos hati-hati. Okay, ito pala yung check-out time is 9 a.m. So kuya, magkano po ba yung rate natin sa tent naman? 300. Yung 300. ano, tent. Overnight na yun. Ilang tao yung kasya dun sa 300? May ano, good for 4 o good for 3. Good for 6. Sen, O, parehas lang yung ano, Overnight price. lang? Ito din yung ano, room namin sa Canada Island pang overnight. Tapos sa loob, good for 8. May day at saka ceiling fan. Kasi CR na ano, yung nandyan lang is ceiling fan lang. sa loob. Walang aircon. Walang aircon. So ilang bed yan? Dalawang double deck. Tapos sa gitna, pwede din lagyan ng ano, foam. O extra bed. Pwede. Magkano yung extra bed? Wala nang bayad. So guys, meron din sila dito food market kung saan makakabili ka ng mga fresh at murang seafoods. So ang mga ito ay nakukuha nila dyan lang sa kalapit na isla. So guys, pupuntahan po natin ngayon ang Fish Sanctuary, yung part ng Canigao kung saan makikita yung iba't ibang klase ng tuna. Ito ang Fish Sanctuary sa Canigao Island na kung saan pinagbabawal ang pangunghuli o pagkuha sa kahit anong uri ng lamang dagat. Makikita ang mayamang parte ng dagat na ito sa kabilang bahagi ng isla. So guys, kanina nung pinuntahan natin yung pinakadulo ng sanctuary, nakita natin ang napakaraming corals at nakita rin natin ang ilang grupo ng mga pating. So, hindi naman natin sila malapitan gamit ang underwater camera. Gagamitan natin sila ng drone para makita sa taas. So, tara! Makikita rin sa isla ang ilang unggoy na ito. So guys, kasama po natin ngayon si Ate Lydia, ang tourism in charge dito sa bayan ng Matalog. So, ano po ba yung mga pwede at hindi pwedeng gawin na habang nandito sa isla? Pinakabawal lang talaga dito sa island is number 1, bonfire. Tapos, bringing up white sand from island to going home. Tapos, number 3, bringing up pets to the island. Yun lang talaga ang pinakabawal dito sa island ko. Tapos yung basura, may ordinance na kami dito na basura ko, dala ko. So, yung mga customer dito sa yung island, ina-advise namin na yung mga basura nila, dadalhin natin doon sa mainland. How about sa number ng tourist na pupunta dito? May limit po ba tayo? Wala kaming limit dito. Hanggang gusto ng mga customer na pupunta dito, welcome sila lahat. May ordinance na rin kami na every year, yung July 1 to 15, no docking, no swimming, lahat. Closure kami, July 1 to 15. Yun lang, every year yan. Ano po yung ipapayo nun sa mga gustong pumunta dito sa Canigao Island? Reminders lang, minimize our noise at night. Kasi hindi lahat ng nagpunta dito sa island gusto ng maingay, gusto nila magpahinga, relax. So kung may grupo kayo na mga halimbawa mga kabataan, so minimize lang at night. Yun lang.
init. Diyan, para simulan na ang 2019 bucket list. Siguraduhin nyo lang na nasa listahan ang ilan sa mga pinakitang pasyalan. At sigurado itong very memorable ang inyong 2019 summer experience.